Good evening, Ma'am Baloloy. Good evening, Sir Rico. My name is Josh Limintan, studying at UP Taguig. I am a base ITS2A student, and I will be discussing about operating system OS B9. So, dito sa OS B9 is magpo-focus tayo dito about sa pagbibigay ng gagawa tayo ng mga folders, and each folder has a purpose, and yung mga folders na yun is may mga permission lang tayo na ilalagay kung ano pwede nila gamitin. So, first step is gagawa tayo ng create a folder inside of your Windows Server 2008 R2 and name it anything you want. I name it as data. So, gumawa ko ng folder sa C ko, which is pinangalan ko lang is data. And next is, i-right click natin yung folder and isa-select natin yung properties nun. And then sa loob nun is makikita natin yung sharing section. Ayan na yun. Data properties ta sharing section. Ayan, may iba't iba siyang section sa taas. Tapos sa ilalim nun is makikita natin yung share button nun. So, i-click lang natin yun. After nun is isa-select natin yung kung anong permission, read and write ba, and kung kaninong mga people yung bibigyan natin ng permission. So, ang dito is pinili natin na permission is read-write lang for everyone. So, lahat makakagamit nito. But may restriction siya na read and write only. So, hindi siya ma, makakapag-edit ng makakapaglagay ng mga harmful stuff dito sa folder. So, as you can see, yung data is shared na siya dito sa folder na to. But, meron pa tayong i-config dito para mas mapa-advance natin yung settings. So, ito, go to the properties of the folder again and select the advanced sharing to advance access it. So, i-advance para mas ma-advance natin yung access. Click natin yan. Tapos, ayun, as you can see, yung chineka natin, share this folder dun sa advanced sharing para ma-access na talaga ng everyone but with restriction na read and write. So, after nun is, bibigyan na natin siya ng permission. Ayan, permission. Okay, tas apply. I mean, hindi pa siya okay in apply dahil may config pa tayo doon. After nun is select or check the things that you will need in your folder to change it, and after that, click apply. So, maglalagay ka lang dyan kung ano yung mga permission na ibibigay mo for everyone. So, ayan, as you can see, naka-check yan na tatlo. Ayan yung inallow natin. Then, after natin i-allow is i-click natin tong apply. So, next na nun is, dito na tayo sa go to file, screening, management, then file groups. So, dito yung ayan yung file server resources. Pupunta muna tayo doon. And then, pupunta tayo sa file groups. At ayan, makikita natin yung iba't ibang files na present dyan. Tapos, ang gagawin natin dito is, magkikreate tayo ng public na file. Yung public na file is, ayun yung kanina, yung users all, yung lahat ng user is pwede mag-read and write doon. Tapos may files exception to. Ang exception nun yung exe.com, bb, and bbs. So, as you can see, ayan, no, yung file na, na exclusion niya is yung .com, exe, bb, tas bbs. Tapos, next is, ayun na nga, ipapakita natin yung gagawin nating mga folders, which is public and bb.net, tas C programs, and then yung yung mga photo ng male at females. So, dito sa bb.net, meron din siyang restriction. So, yung bb.net natin, ang purpose nun is makagawa ka ng mga bb.net programming projects.
Yun yung purpose ng folder natin para dun. Tapos yung permission niya is read and write access only to work on bb.net projects and collaborate on files within the folder. So, since available siya sa lahat ng users na meron sa server niyo, para na siyang GitHub na pwedeng ma-access ng ibang tao as reference or like that. But meron pa rin siyang file restriction na zip and rar. Hindi ka makakapag-compress ng mga files, ng mga files folders na ilalagay mo dun sa bb.net folders. So, next na i-explain natin is yung sa C programs. So, sa C programs, ang purpose nitong folder na to is makakapag-store siya ng mga files na related to C and C++ program or sabihin natin C++. C na lang dahil C programs lang siya. So, sa C, almost similar lang siya sa VB.NET na parehas yung permission nila na read and write access. Na para nga yung projects nila na ginawa is elaborate nila dun sa folder na yun. Pwede nilang i-open, i-test, like that. Ganun din, may file restriction din dito sa C programs folder natin, which is, ang ano nun, yung restriction niya is .c and .cpp. Ano yan? Ensures that only source code from C and C++ are stored here. Maintaining focus and organizing for programming projects. So, para nakafocus lang doon yung nila, yung mga projects na ginawa nila sa C++. So, bawal ka doon maglagay ng ibang files na hindi C at .cpp. So, balik tayo sa bb.net. May mali akong explanation doon. So, file restriction means yun lang yung pwede mong ilagay na files. I'm sorry for my mistake. Ayun lang, yung sa bb.net, zip, tsaka rar lang para ma-ensure na only compressed files likely containing source code or project assets are stored within this folder. Ayun siya, yung para na mas organized siya since naka-zip and rar lang siya. Tapos next is yung sa photo males tsaka females na folder. So, ang purpose nito is, ayun, as the name suggested naman, these folders intends is instead for storing photos, categories by gender, providing structure where to organize and access image. So, ganun lang rin dito sa mga photos ng male at female. Yung permission niya rin is read and write lang. And may file restriction din siya na JPEG at GIF at PNG. So, ina-accept niya lang yung mga commonly used na image format. Para syempre, hindi na maglagay ng mga irrelevant file types para may ensure na mas madali lang siya gamitin overall. So, hindi ko nasama dito sa, sa presentation na to is yung folder para sa sarili mo. So, doon, ang ilalagay natin is apelido natin, tas section. So, ang purpose nito is para makaka-start tayo ng sensitive documents, anything na documents na sensitive sa atin, na parang privacy na natin yung folder na yun. Tapos yung permission nito is full control permission para magkaroon ng access yung lahat ng users sa specific folder nila na pwede nilang i-modify na mag-delete sila, mag-edit, something like that. And dito is may may ano pa rin naman siya. File restriction pa rin siya. Ang file restriction nun is C, CPP, PDF, RAR, Docs, PPT, and DWG. So, ayun lang yung mga file restriction niya. But dito, mas maganda tong folder na to dahil mas marami kang malalagay na mga bagay. And kaya yun yung nilagay para doon dahil yun yung mga commonly used sa mga academic related sa mga programming
natin and other types of files. And dito, step 12, makikita na natin. Diyan yung ano. After yun nga na-follow nyo na yung steps is dito, makikita mo na yung protocols NFS 6 items na nasa baba. Which is yung ginawa natin na C programs, yung photos para sa lalaki at babae, public, tsaka yung ano, surname natin and pb.net. So, that's all for this video. Thank you for watching. Mambaloloy.